Muli nilang inutusan akong manahimik, dito mismo sa lamesa ng aking kusina, sa bahay na ako mismo ang nagbayad. Ang pangalan ko ay Elena. Elena Santos. Sa loob ng 15 taon, para akong multo sa sarili kong pamilya. Ngunit ako ang may hawak ng tseke. At kapag kinokontrol mo ang pera, sa huli, matututunan mong kontrolado mo ang lahat. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung saan ninyo pinapanood ang palabas na ito. Ibigay ang inyong lungsod at probinsya sa comment section. Gusto ko talagang makipag-ugnayan sa inyong lahat. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Isang umaga ng Martes noong Marso nang mapagtanto kong isa na akong anino. Ang anak kong si Maria ay nakaupo sa counter ng kusina, nagpaplano ng kanyang bakasyon sa Hawaii gamit ang aking credit card. Ang manugang kong si David ay nag-i-scroll sa kanyang telepono, ganap na binabaliwala ako. Ang anak kong si Marco ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa akin tungkol sa pangangailangan ng bagong kotse. At nang magbukas ako ng bibig para magsalita, itinaas ni Maria ang isang daliri nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nay, hindi ngayon. Nag-uusap ang mga matatanda. Ako ay 67 taong gulang noon. Mag-isang pinalaki ko ang 2 anak pagkatapos mamatay ng maaga ang aking asawa. Nagtrabaho ako bilang isang hospital administrator sa loob ng 35 taon, nagretiro na may matatag na pensyon at ipon. Nabayaran ko na ang aking mortgage, napangalagaan ang aking kalusugan, napanatili ang aking kalayaan, at sa paglipas ng panahon, naging ATM ng pamilya ako. Hindi ito nangyari ng biglaan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, tulad ng lahat ng bagay. Kailangan ni Maria ng tulong sa kanyang mortgage pagkatapos dumaan sa mahirap na panahon ang negosyo ni David, pansamantala lamang, sabi niya. Kailangan ni Marco ng tulong sa gastos sa pribadong paaralan ng kanyang anak na babae. Hindi sapat ang ambag ng kanyang dating asawa. Kailangan ni apo kong si Miguel ng pondo para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan ni apo kong si Sofia ng braces. Sinabi ko ngang, oo, dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Iyon ang ginagawa ng mga lola. Nagbubuhos tayo ng sakripisyo. Nagbibigay tayo. Tinitiyak natin na ang ating mga pamilya ay mayroon ng kailangan nila. Ngunit ang pansamantala ay naging pangmatagalan. 1 buwan ay naging 12 buwan. 1 taon ay naging 5 taon. At 5 taon ay naging 15 taon. Bayarin sa mortgage ni Maria, 150,000 peso bawat buwan. Kontribusyon ni Marco sa gastos ng kanyang anak, 130,000 peso bawat buwan. Bayarin sa kotse ni Maria, 35,000 peso. Utang sa credit card ni Marco na sinagot ko, 1,000 peso. Puhunan sa negosyo ni David na tinustusan ko, 1,300,000 peso. Tuition fee sa kolehiyo ni Miguel, 2,000 peso bawat taon. Family phone plan, 18,000 peso. Health insurance ni Maria, 25,000 peso. Nagpapatuloy ang listahan. Nag-ingat ako ng talaan. Detalyado ako. Ito ang pagiging administrator sa akin. Bawat bayarin ay nakatala, bawat petsa ay naitala. Sa loob ng 15 na taon, nagbigay ako sa kanila ng higit sa 45,000 peso. Higit sa 45 milyong peso. Hindi ko kailanman hiniling na bayaran nila ako. Sila ang aking mga anak, aking mga apo. Ang pamilya ay hindi nagbibilang, di ba? Ngunit sa isang lugar sa daan, ang kanilang pasasalamat ay naging pag-asa. Ang pag-asa ay naging karapatan, at ang karapatan ay naging katahimikan. Ang aking katahimikan. Sa mga hapunan ng pamilya, sila ay nakikipag-usap sa paligid ko, sa pamamagitan ko, sa ibabaw ko. Nang ibinahagi ko ang mga kwento tungkol sa aking araw, si Maria ay manggugulo gamit ang sarili niyang drama. Nang magbigay ako ng payo, sasabihin ni Marco na hindi ko naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay ngayon. Nang imungkahi kong pag-usapan ang sitwasyong pinansyal, tatawanan ito ni David at babaguhin ang paksa. Ang huling dayami na nagpatibok sa aking pasensya ay dumating noong Linggo ng hapon. Nagtipon kami sa bahay ko dahil laging doon kami nagtitipon. Ang bahay na inaalagaan ko, nililinis at pinupuno ng pagkain na binibili ko.
Si Maria ay nagrereklamo tungkol sa pagkaantala ng kanyang renovation sa kusina. Gusto ni David na mag-upgrade sa isang luxury SUV. Si Marco ay nagpaplano ng Vegas trip kasama ang kanyang mga kaibigan. Umubo ako. Kailangan kong kausapin kayong lahat tungkol sa... Nagsasalita kami, ang matalim na sabi ni Maria. Pakiusap. Naramdaman ko ang pagkalagot ng isang bagay sa aking dibdib. Hindi ang aking puso, ang aking pasensya. Noong gabing iyon, nag-iisa akong umupo sa aking home office, nakatitig sa screen ng aking laptop. Ang spreadsheet ng talaan ay nagliliwanag pabalik sa akin. Mga hilera ng mga bayarin, mga transfer, mga nabayarang bill, 15 taon ng mga financial record, 15 taon ng pagiging parang walang halaga. Binuksan ko ang aking banking app at tiningnan ang aking mga account. Checking, savings, investment portfolio, retirement fund, lahat ay naa-access ko. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Nagdagdag ako ng mga authorized user na sina Maria at Marco, ilang taon na ang nakalilipas para sa mga emergency. Mayroon silang mga debit card na nakakonekta sa aking checking account. Alam nila sa puso ang mga numero ng aking credit card. Ang aking daliri ay lumutang sa mga setting ng account. Paano kung tumigil lang ako? Ang kaisipang iyon ay kapwa revolusyonaryo at nakakatakot. Anong uri ng ina ang magpuputol sa kanyang mga anak? Anong uri ng lola ang magsabi ng hindi? Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang daliri ni Maria na itinaas para patahimikin ako. Ang dismissive laugh ni David. Ang pag-ikot ng mata ni Marco kapag nagsasalita ako. Ang paraan ng pagpapatuloy nila ng kanilang pag-uusap na parang hindi ako nagsalita. Naalala ko ang kaibigan kong si Patricia mula sa aming book club. Kinuwento niya sa akin ang pagtatakda ng mga hangganan sa kanyang anak pagkatapos niyang maubos ang kanyang ipon. Elena, sabi niya, ang pagiging doormat ay hindi ka ginagawang mabuting ina, ginagawa kang napagsamantalahan. Noong panahong iyon, inakala kong siya ay malupit. Ngayon, nakaupo sa ilaw ng aking computer screen ng 11 ng gabi, ang kanyang mga salita ay parang isang propesiya. Nag-click ako sa mga setting ng account. Tinanggal si Maria bilang authorized user, tinanggal si Marco, kinansela ang kanilang mga debit card, binago ang lahat ng aking mga password, nag-set up ng two-factor authentication sa lahat. Pagkatapos, ay nagpatuloy pa ako. Tinawagan ko ang aking credit card company at inireport ang mga card na na-compromise, humiling ng mga bagong numero. Nag-log-in ako sa aking mga investment account at tinanggal sila bilang beneficiaries. Pinalitan sila ng mga charity na palagi kong nais suportahan. Nakipag-ugnayan ako sa aking mortgage company at tinanggal ang kanilang mga pangalan sa anumang dokumentasyon kung saan ko sila inilista bilang co-owners kung sakaling may mangyari sa akin. Kailangan ng 3 oras, pagsapit ng 2 ng umaga, sistematikong nalock ko ang bawat financial door na malaya nilang pinapasukan. Ang huling ginawa ko ay ang pag-draft ng isang simpleng email. Hindi ko ito ipinadala. Naisave ko ito sa aking drafts folder. Mahal na Maria at Marco, simula ngayon, hindi ko nasasagutin ang inyong mga gastusin. Lahat ng accounts ay na-secure na. Lahat ng cards ay kinansela na. Lahat ng automatic payments ay nahinto na. Ito ay hindi isang diskusyon. Ito ay isang desisyon. Mahal kayo, inay. Ngunit hindi ko ito ipinadala dahil gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag biglang tumigil ang daloy ng pera nang walang paliwanag. Gusto kong malaman kung gaano katagal bago nila mapansin. Gusto kong malaman kung may tatawag upang magtanong kung kumusta ako sa halip na tumawag upang magtanong kung bakit na-decline ang kanilang bayarin. Alam kong mukhang maliit ang isip, marahil ay ganito nga. Ngunit pagkatapos ng 15 taon ng pagpapatahimik, gusto kong ang aking mga kilos ay mas malakas kaysa sa anumang salita na hindi nila kailanman hinayaang matapos ko. Inay. Natulog ako ng gabing iyon na nararamdaman ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapangyarihan. Kinabukasan, nagising ako sa 17 missed calls. Nagtimpla ako ng kape ng dahan-dahan, kinayod ko ang mga beans gamit ang kamay, pinainit ang tubig sa eksaktong 200 degrees, ginamit ko ang aking French press. Umupo ako sa aking lamesa sa kusina
ang aking lamesa, at pinanood ang aking telepono na nagbubuzz at nagliliwanag na parang Christmas tree. Maria, 6 na tawag. Marco, 5 tawag. David, 3 tawag. Maria, muli, 3 pang tawag. Mga text message na dumadami. Nay, na-decline ang card ko sa SM. Ano pong nangyayari? Nay Elena, hindi po dumaan yung bayad sa utang. Tawagan niyo po ako agad. Nay, okay po ba kayo? Bakit hindi kayo sumasagot? Hindi po ito nakakatawa. Tawagan niyo po ako ulit. Sumipsip ako ng aking kape. Ito ay mahusay. Marahil ang pinakamahusay na kape na nagawa ko. Ang doorbell ay tumunog ng 8:15. Alam ko na kung sino iyon bago ko pa ito buksan. Si Maria ay nakatayo sa aking porch, naka-yoga clothes pa, buhok sa isang magulo na bun, mukha puno ng pag-aalala. Nay, ano pong nangyayari? Hindi gumagana ang card ko. Yung bayad sa utang, hindi dumaan. Sinubukan ni David ang credit card niyo at na-decline. May problema po ba kayo sa bangko? Nahack po ba kayo? Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan ko siya. Kailan siya nagkaroon ng mga linya sa paligid ng kanyang bibig? Kailan naging kalkulado ang kanyang mga mata? Pasok ka, sabi ko. Mabilis siyang pumasok sa akin, kinukuha na ang kanyang telepono. Kailangan nating tawagan ang bangko kung may nanakaw ng identity niyo. Walang nanakaw. Maria, umupo ka. Mayroon sa aking boses ang nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, hawak pa rin ang telepono. Na-secure ko ang aking mga account, sabi ko ng mahinahon. Binago ang mga password, tinanggal ang mga authorized user, kinansela ang mga card. Huminto na ang pera ngayon. Nagbago-bago ang mga ekspresyon sa mukha niya. Pagkalito, hindi paniniwala. Pagkatapos ay isang bagay na pangit. Galit. Ano pong ginawa niyo? Nay, hindi niyo pwedeng... May mga bayarin tayo. May mga obligasyon tayo. Malapit na ang bayad sa utang sa 3 araw. Oo, sabi ko. May mga bayarin kayo. May mga obligasyon kayo. Hindi ako. Kayo. Ano pong pinagsasabi niyo? Kayo po laging... Oh, sa loob ng 15 taon, binayaran ko ang mga bayarin ninyo habang kayo ay nagsasalita sa ibabaw ko. Binabalewala ako. Pinapatahimik ako sa sarili kong lamesa sa kusina, sa sarili kong bahay. Ang bibig ni Maria ay bumuka at sumara. Tungkol po ito sa linggo, Nay. Hindi ko... Ginagawa ko ang hindi makatwiran. Sobra-sobra ang pagpapalaki mo ng problema. 45,000 peso, sabi ko ng mahina. Nanigas siya. Ano po? Iyan ang halaga ng naibigay ko sa inyo at kay Marco sa loob ng 15 taon. Nag-ingat ako ng mga talaan. Bawat bayarin, bawat transfer, bawat gastos na sinagot, 45,000 peso. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nay, hindi naman po namin kayo inutusan na magtala. Hindi niyo ako inutusan ng kahit ano. Inaasahan niyo ito. May pagkakaiba. Ito ay kabaliwan. Kayo ang aming ina. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Ang pamilya ay gumagalang din sa pamilya. Ang pamilya ay nakikinig kapag nagsasalita ang pamilya. Ang pamilya ay hindi nagpapatahimik ng mga miyembro ng pamilya sa kanilang sariling mesa tulad ng mga istorbo nilang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Maria. So ano? Basta na lang niyo kami iiwan dahil sa isang komento? Hindi isang komento. 15 taon ng mga komento. 15 taon ng pagiging invisible maliban kung kailangan niyo ang aking checkbook. Mabilis na paglipat ng eksena, maaaring ipakita ang isang subscribe button sa screen. Bago tayo magpatuloy, kung nasiyahan kayo sa kwentong ito, pindutin ang subscribe button. Hindi ninyo alam kung gaano ito kahalaga sa channel na ito. Ang boses ni Maria ay tumaas sa isang tono na hindi ko narinig mula noong siya ay teenager pa. Hindi nyo ito magagawa. Paano ang tuition ni Miguel? Paano ang mortgage ko? Nay, mawawalan kami ng bahay. Kung gayon, iminumungkahi kong alamin ninyo. Tumayo ako, dala ang tasa ng kape ko, papunta sa lababo. Matatag ang aking mga kamay, nakakaramdam ako ng nakakagulat na kapayapaan. Alamin ninyo, Nay, halos hindi na kinakaya ng negosyo ni David ang mga pangunahing gastusin namin. Ang utang ay 150,000 bawat buwan. Paano ako magtatrabaho? Ang kasunod na katahimikan ay nakakabingi.
Paumanhin? Ang boses ni Maria ay parang yelo. Lumingon ako upang harapin siya. Magtrabaho ka. May master's degree ka sa marketing. Hindi ka nagtrabaho sa loob ng 12 taon. Oras na. Hindi ako pwedeng basta na lang magtrabaho. Sino ang mamamahala sa bahay? Sino ang magiging kasama ni Miguel at Sofia? Si Miguel ay 21 taong gulang at nasa kolehiyo. Si Sofia ay 17 taong gulang at nagmamaneho mag-isa saan man siya pumunta. Hindi nila kailangan ang full-time na magulang. Kailangan mo ng full-time na kita. Namula ang mukha ni Maria. Hindi ka panipaniwala ito. Talaga bang gagawin mo ito? Paano si Marco? Pinutol mo na rin ba siya? Na parang sa isang hudyat, tumunog ang telepono ko. Marco. Hinayaan ko itong mag-voicemail. Oo, sabi ko lang. Niyakag ni Maria ang kanyang bag, ang kanyang mga kilos ay puno ng galit. Sige, sige. Gusto mong maging makasarili? Gusto mong iwan ang pamilya mo kapag kailangan ka namin? Sige. Pero huwag mong asahan na tatakbo kami kapag kailangan mo ng tulong. Huwag mong asahan na bibisita kami kapag ikaw ay matanda na at nag-iisa. Ang daan na ito ay pareho, Elena. Ginamit niya ang unang pangalan ko, hindi Nay. Elena. Matanda na ako, Maria. At nag-iisa na ako sa loob ng maraming taon. Hindi mo lang napansin dahil patuloy ang pag-cleared ng mga tseke. Isinara niya ang aking pinto ng malakas kaya't umuga ang isang frame ng larawan sa dingding. Umupo ako muli sa aking lamesa sa kusina at naghintay. Si Marco ang susunod. Dumating siya pagkaraan ng isang oras, mas kalmado kaysa sa kanyang kapatid, ngunit may parehong pinagbabatayan na takot sa kanyang mga mata. Nakuha ng aking anak ang tangkad ng kanyang ama, ngunit wala sa kanyang kababaang loob. Nay, kailangan nating mag-usap. Kumusta, Marco? Kape? Hindi, ayokong magkape. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Na-decline ang card ko ngayong umaga. Tinawagan ko ang bangko at sinabi nilang na-close na ang account. Natanggal na ang pangalan ko sa lahat. Tama yan. Bumunot siya ng upuan nang hindi nagtatanong at umupo ng mabigat. Bakit? Dahil tapos na ako. Tapos na sa pagiging ATM ninyo. Tapos na sa pagiging pinipigilan. Tapos na sa pagiging binabaliwala. Tapos na sa pagiging parang walang halaga. Nagkaroon siya ng sapat na respeto para magmukhang hindi komportable. Nay, kung ito ay tungkol sa... Pakinggan mo. Alam kong hindi tayo laging nakikinig tulad ng dapat, ngunit gumagawa ka ng malaking desisyong pinansyal batay sa mga nasasaktang damdamin. Hindi iyan makatwiran. Gumagawa ako ng desisyong pinansyal batay sa 15 taon ng datos. Iyan ay lubos na makatwiran. Hindi mo pwedeng basta na lang putulin ang lahat ng walang babala. Bakit hindi? Hindi mo ako binalaan na gagastos ako ng halos 1 milyong piso para suportahan ang mga matatanda na tinatrato ako na parang kasangkapan. Nagkibit-balikat ang kanyang panga. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Si tatay ay, wag. Ang boses ko ay biglang lumabas. Huwag mong gamitin ang alaala ng iyong ama para manipulahin ako. Ang iyong ama ay nagtrabaho hanggang mamatay sa edad na 52. Hindi ko gagawin ang pareho. Si Marco ay umupo sa kanyang upuan, isang kakaibang estratehiya ang nabubuo sa likod ng kanyang mga mata. Nakikita ko ito, ang paglipat mula sa agresyon patungo sa negosasyon. Sige, naririnig kita. Tama ka, hindi tayo naging sapat na mapagpasalamat. Minahal natin kayong parang kusa. Humihingi ako ng paumanhin, humihingi rin ng paumanhin si Maria. Kaya natin itong ayusin. Paano? Ang tanong ay tila nagpagulo sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin na paano? Paano mo ito aayusin? Partikular. Nagbukas siya ng mga kamay. Kami ay isasama ka ng higit pa. Magtatanong ng opinyon mo. Makikinig ng mas mabuti. At sa pananalapi, ang kanyang mukha ay tumigas. Nay, alam mong hindi ko mababayaran iyan. Wala akong ganoong kalaking pera. Kung gayon, kunin mo. May trabaho ako. Kung gayon, mamuhay ka ayon sa kakayahan mo. Itigil ang paghingi sa akin na pondohan ang isang pamumuhay na hindi mo kayang bayaran. Hindi ganon kasimple.
Ang tuition pa lang ni Elena ay 18,000 bawat taon sa pribadong paaralang iyon. Alam ko, binayaran ko iyan, ngunit si Elena ay may ina rin. Ang iyong dating asawa, na ayon sa divorce decree na nakita ko ay dapat na hatiin ang mga gastos na iyon sa iyo. Namula ang mukha ni Marco. Hindi rin may pera si Rachel. Kung gayon, si Elena ay pupunta sa pampublikong paaralan o pareho kayong kukuha ng pangalawang trabaho o babawasan ninyo ang mga gastos sa ibang lugar. Iyon ang inyong mga pagpipilian. Hindi iyon ang aking responsibilidad. Siya ang iyong apo at mahal ko siya, ngunit ang pagmamahal sa kanya ay hindi nangangahulugang obligasyon kong punduhan ang kanyang pribadong edukasyon habang ikaw ay nagmamaneho ng BMW na inarkila at nagbabakasyon sa Colorado 2 beses sa isang taon. Tumayo siya. Ang upuan ay kumalampag ng malakas sa aking sahig na tile. Alam mo, tama si Maria, nagbago ka. Naging matigas ka, makasarili. Hindi, Marco. Naging mapili ako. May pagkakaiba. Sisirain nito ang ating pamilya. Ang ating pamilya ay sira na. Hindi mo lang napansin dahil patuloy pa rin ang pagdaloy ng pera. Umalis siya ng walang karagdagang salita. Walang yakap, walang paalam. Tanging ang tunog ng kanyang mamahaling kotse na nagsimula sa aking driveway. Umupo ako sa aking tahimik na bahay at wala akong naramdamang kahit ano. Walang kasalanan, walang pagsisisi, tanging isang kakaiba, magaan na kapayapaan. Ang mga tawag sa telepono at mga text message ay nagpatuloy sa buong araw. Nag-iwan si David ng voicemail na tinatawag akong hindi makatwiran. Nagpadala si Tyler ng text na nagtatanong kung available pa ang kanyang college fund. Halos matawa ako sa pagiging bastos nito. Nagpadala si Maria ng isang mahabang email tungkol sa kung paano ko tinraumatize ang aking mga apo at sinisira ang kanilang seguridad. Binura ko ito nang hindi ito binabasa. Noong gabing iyon, tumawag ang kaibigan kong si Patricia. Nagkaroon kami ng scheduled dinner for weeks. "Kumusta ka na?" tanong niya. "Alam mong gagawin ko ito. May kutob ako pagkatapos ng sinabi mo sa book club noong nakaraang linggo." "Gaano kalala?" Nagbanta si Maria na tatanggalin ako sa kanilang buhay. Tinawag akong makasarili ni Marco. Maraming voicemail na gumagamit ng mga salitang hindi ko uulitin. "At ano ang pakiramdam mo?" Tumingin ako sa paligid ng aking tahimik na sala, ang aking espasyo, ang aking tahanan, ang aking buhay na pinaghirapan ko, ipinag-ipon ko, itinayo gamit ang aking sariling mga kamay at katalinuhan. "Malaya," sabi ko. "Lubos akong malaya." Tumawa si Patricia. "Mabuti, ngayon ang mahirap na bahagi." "Ano yon?" "Manatiling matatag kapag sila ay lumala, dahil Elena, sila ay lalala. Kapag nawalan ng madaling pera ang mga tao, hindi lang sila basta susuko. Lalaban sila ng marumi." Hindi niya alam kung gaano siya karapat. Ang paglala ay nagsimula 3 araw pagkatapos. Isang katok sa aking pinto ng 7 ng umaga. Binuksan ko ito at nakita ang aking apo, si Sofia. Umiiyak ang kanyang mga mata. "Lola, pakiusap." Sabi ni nanay, baka mawalan kami ng bahay. Totoo po ba yon? Nanikip ang aking puso. Ito ang taktika na kinatatakutan ko, ang paggamit sa mga apo bilang armas. "Pasok ka, mahal ko." Umupo si Sofia sa aking sofa, iniikot ang kanyang mga kamay. Siya ay 17, maganda, na may mga mabubuting mata ng kanyang lolo. "Hindi ito kasalanan niya. Hindi mawawala ang bahay ng iyong ina," sabi ko ng malumanay. "May mga pagpipilian ang iyong mga magulang. Pinipili nilang hindi ito sundin." Ngunit sinabi ni nanay na tinanggihan niyo kami, na kayo na ang tumigil sa pagbabayad para sa lahat. Sinabi ba niya sa iyo kung magkano ang binabayaran ko? Sinabi ba niya na ito ay 15 taon na? Lumalala ang mukha ni Sofia. Sinabi niya, "Hindi niyo na po kami mahal. Narito na, ang kutsilyo ay maingat na inikot ng sarili kong anak." Hinawakan ko ang mga kamay ni Sofia. "Makinig kang mabuti sa akin. Mahal na mahal kita, higit sa lahat ng bagay sa mundo. Ikaw, Miguel, Sofia, kayong tatlo ang aking puso, ngunit ang pagmamahal sa inyo ay hindi nangangahulugang kailangan kong punduhan ang mga pagpipilian ng inyong mga magulang." Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Ako, sa tingin ko, ang iyong ina ay may degree.
Siya ay napakatalino, kaya niyang magtrabaho. Ang iyong ama ay may negosyo, kaya nilang gumawa ng iba't ibang pagpipilian. Ito ay hindi tungkol sa iyo. Ngunit paano kung hindi nila kayang bayaran ang mga aktibidad sa aking senior year? Ang prom ay nangangailangan ng pera. Ang graduation ay nangangailangan ng pera. Sofia, sinabi ba ng iyong ina sa iyo na itanong ito sa akin? Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Mahal, hindi ako ang kontrabida dito. Pangako ko sa iyo, ito ay tungkol sa iyong mga magulang na natututong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ngunit kung kailangan mo ng anuman, talagang kailangan mo, maaari kang lumapit sa akin ng direkta, hindi sa pamamagitan ng iyong ina, ng direkta. Pagkatapos umalis ni Sofia, tinawagan ko ang aking abogado. Si Eleanor, alam ko, nakakainis dahil sa aking sariling mga kagustuhan sa pangalan, ay humahawak sa aking estate planning sa loob ng 20 na taon. Kailangan kong patibayin ang lahat, sabi ko sa kanya. Matalino, ano ang ating pinoprotektahan laban sa? Ang aking mga anak ay nagtatangkang mag-claim ng financial elder abuse, posibleng naghahanap ng power of attorney o guardianship. Gusto kong magkaroon ng dokumentasyon ng aking kumpletong mental competence at ang voluntaryong kalikasan ng aking mga desisyong pinansyal. Katahimikan ni Eleanor ng isang sandali. Masama ba iyan? Lalala pa. Siya ay tama. Noong hapon ding iyon, nakatanggap ako ng certified letter. Sina Jessica at Marco ay magkasamang sumulat sa akin, nakasisi sa aking doktor. Sinasabi na nag-aalala sila tungkol sa aking kamakailang erratic behavior at posibleng cognitive decline. Humiling sila na sumailalim ako sa isang neurological evaluation. Tinawagan ko si Eleanor pabalik. Gusto nilang ideklarang hindi ako competent. Siyempre, pera ang nagiging sanhi ng desperasyon ng mga tao. Maaari ka bang pumasok bukas? Gagawin natin ang isang buong mental competency evaluation kasama ang isang psychiatrist na kinikilala ng korte. Idodokumento natin ang lahat. At Elena, simulan mong itago ang bawat text, bawat email, bawat voicemail, lahat. Noong gabing iyon, si David ay nagpakita na lasing sa aking pintuan, kumakatok at sumisigaw na sinisira ko ang kanyang pamilya. Tinawagan ko ang pulisya. Inescort sila pauwi na may babala. Kinaumagahan, nagpadala si Maria ng email sa aking buong extended family, mga pinsan, mga pamangkin, na ipinapaliwanag na pinutol ko sila ng walang dahilan at nagpapakita ng mga senyales ng demensya. Hiniling niya na mag-stage sila ng isang intervention. Ang aking telepono ay sumabog sa mga nag-aalalang tawag mula sa mga kamag-anak na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Ang digmaan ay opisyal na nagsimula. Ang boses ni Judge Chen ay parang yelo. Ang tanging tao na kailangan ng proteksyon ng iyong ina, Mr. Morrison, ay tila ikaw. Tinanggihan niya ang petition. Pagkatapos ay nagpatuloy pa siya. Mrs. Mitchell, mag-i-issue ako ng restraining order sa iyong ngalan. Ang iyong mga anak ay hindi dapat makipag-ugnayan sa iyo maliban kung sa pamamagitan ng iyong abogado sa loob ng susunod na 6 na buwan. Hindi sila dapat magpakita sa iyong tirahan, trabaho o anumang kilalang lokasyon. Hindi sila dapat mangharas sa pamamagitan ng telepono, text, email o social media. Hindi sila dapat gumamit ng ibang miyembro ng pamilya upang makipag-ugnayan sa iyo ng hindi direkta. Sumasang-ayon ka ba dito? Tiningnan ko ang nagulat na mukha ni Jessica ang pagtanggap ni Marco. Pagkatapos ay tumingin ako kay Tyler na nagbigay sa akin ng isang maliit, suportadong tango. Sumasang-ayon ako, Terhukom. Ang gavel ay bumagsak. Petition denied, restraining order granted, we're adjourned. Sinubukan ni Jessica na lumapit sa akin sa hallway. Isang bailiff ang pumasok sa pagitan namin na nagpapaalala sa kanya ng restraining order na ngayon ay epektibo. Lumabas ako sa korte na iyon na mataas ang aking ulo at nakasiguro ang aking bank account. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating 3 buwan pagkatapos. Ang katahimikan ay ginto sa simula. Walang mga demanding na tawag, walang mga guilt trip text, walang mga apo na ginagamit laban sa akin.
Tanging kapayapaan, espasyo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, ang kakayahang mag-isip tungkol sa kung ano talaga ang gusto ko mula sa aking buhay. Nag-book ako ng biyahe papuntang Italy, 3 linggo sa Tuscany, nanatili sa isang villa, kumuha ng mga cooking class, bumisita sa mga vineyard. Naglakad ako sa Florence na may mga luha sa aking mga mata, nakatayo sa harap ni David, alam na naipanalunan ko ang sandaling ito. Bawat euro na ginastos ko ay parang kalayaan. Si Patricia ay sumama sa akin sa 2nd linggo. Uminom kami ng alak sa ilalim ng mga puno ng olibo at tumawa tungkol sa aming mga masasamang anak. Ang kanyang mga salita, hindi sa akin, bagaman hindi ako maaaring sumang-ayon. Ginawa mo, sabi niya isang gabi, nanonood ng paglubog ng araw na pinipinta ang mga burol na ginto. Talaga mong nagawa mo. Halos hindi ko nagawa ng maraming beses, halos tumawag ako sa kanila. Ngunit hindi mo ginawa. Iyon ang mahalaga. Nang ako ay umuwi, nakakita ako ng ilang mga sulat na naipasa sa ilalim ng aking pinto. Hindi mula kay Jessica o Marco. Legal silang pinagbawalan na makipag-ugnayan, ngunit mula kina Sofia at Emily. Ang sulat ni Sofia ay nakakapagpabagabag ng puso at nakakapagpagaling ng sabay. Sumulat siya tungkol sa pag-unawa ngayon, kung ano ang aking ginawa at bakit. Tungkol sa panunood sa kanyang ina na lumubog sa pagbibintang at galit sa halip na sa self-reflection. Tungkol sa pagkuha ng trabaho sa sarili niya at pag-iipon para sa kolehiyo. Naglagay siya ng tseke na 50 na may tala. Unang bayad para sa hinaharap na relasyon na magkakaroon tayo kapag ako ay 18. Ang sulat ni Emily ay mas simple. Miss ko na kayo, Lola. Sabi ni Nanay masama kayo, pero hindi ko po iniisip. Sa tingin ko, matapang kayo. Hindi po nagsasalita si Tatay tungkol dito. Ngunit narinig ko siyang sinabi kay Rachel na dapat sana ay mas mahusay niyang pinamahalaan ang kanyang pera. Pwede ko po ba kayong sulatan minsan? Umiyak ako habang binabasa ang mga sulat na iyon. Hindi malungkot na luha, kundi mga luha ng pagmamalaki. Nawala ang restraining order pagkatapos ng 6 na buwan. Sina Jessica at Marco ay pinayagang makipag-ugnayan muli sa akin. Walang alinman sa kanila ang gumawa. Sa halip, nakatanggap ako ng tawag mula sa dating asawa ni Marco, si Rachel. Elena, sana okay lang po na tumawag ako. Gusto ko lang pong malaman na palagi kayong pinag-uusapan ni Emily. Gusto niya kayong makita, at ako? Gusto ko lang po kayong pasalamatan. Pasalamatan niyo po dahil sa paghinto, dahil napilitan si Marco na harapin ang katotohanan. Sa wakas ay nakakuha siya ng pangalawang trabaho. Patuloy niyang binabayaran ang kanyang bahagi sa mga gastusin ni Emily. Nagiging ama siya na kailangan niya. Alam kong hindi iyon ang intensyon niyo, ngunit iyon ang nangyari. 3 linggo pagkatapos, nakilala ko si Emily para sa tanghalian. 2 lang kami. Siya ay 13 na ngayon, may maliwanag na mga mata at madaldal, at sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa paaralan, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang buhay. Hindi siya humingi ng pera sa akin. Nagtanong siya tungkol sa Italy. Nagtanong siya tungkol sa aking buhay. 6 na buwan pagkatapos noon, nagtapos ng kolehiyo si Tyler. Natapos niya ito sa pamamagitan ng scholarship na may degree na binayaran ng kanyang sariling pagtatrabaho at mga student loan na siya mismo ang mamamahala. Inimbitahan niya ako sa seremonya. Nandoon sina Jessica at David. Hindi kami nagsalita, ngunit pagkatapos ay mahigpit akong niyakap ni Tyler at bumulong. Salamat sa pagtuturo sa akin na kaya ko itong gawin mag-isa. Doon ko nalaman na ang pera ay hindi mahalaga. Ang mga taon ng pagbabayad ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ito. Ang aking mga apo ay natututong tumayo sa kanilang sariling mga paa. Natututo sila ng self-reliance. Natututo sila ng respeto. At ako ay sa wakas ay nabubuhay sa aking sariling buhay. 1 taon pagkatapos ng paglilitis sa korte, nagpadala si Jessica ng isang email na maikli at klinikal sa pamamagitan ni Eleanor, gaya ng hinihiling. Nay, gusto kong makipag-usap kapag handa na kayo. Hindi ako naging handa sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos 1 araw, naging handa ako. Nagkita kami sa isang neutral na coffee shop. Mukha siyang mas matanda, mas payat na may mga bagong linya ng stress sa kanyang mga mata.
Nakakuha siya ng trabaho, HR manager, sa isang mid-size company. Ang negosyo ni David ay talagang umunlad noong hindi na niya maaasahan ang aking pera bilang isang safety net. Hindi ako hihingi ng paumanhin, sabi niya kaagad. Hindi pa, dahil galit pa ako at ayokong magsinungaling. Pinahahalagahan ko iyon. Okay, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Hinahalo niya ang kanyang kape, hindi tumitingin sa akin. Kinain ng galit ko kayo sa loob ng 6 na buwan. Ganap na nagbabagang galit. Sinabi ko sa lahat na kayo ay isang halimaw. Talagang naniniwala akong iniwan niyo kami nang walang dahilan. At ngayon ay nagtatrabaho ako ng 45 oras bawat linggo. Ako ang namamahala sa aking pera. Nagbabudget ako, nagbabayad ako ng mga bill, nakikipag-usap ako ng mahirap sa aking mga anak tungkol sa mga gastos at pagpipilian. Sa wakas ay nakita niya ang aking mga mata. At napagtanto ko na hindi ko nagawa ang alinman sa mga iyon sa loob ng 12 taon. Inaasahan ko lang na ikaw ang bahala dito. Na parang kayo ay isang bangko, hindi isang tao. Jessica, hayaan mo akong tapusin. Nalulunod ako, sabi ko ng mahina. At hindi niyo napansin dahil masyado kayong abala sa paggastos ng pera na nalulunod ako upang kumita at mag-ipon. Alam ko, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Alam ko na iyan ngayon. At nay, tama kayo sa lahat ng iyan. Naging entitled tayo. Naging disrespectful tayo. Ginamit natin kayo. Umupo kami sa katahimikan ng mahabang sandali. Hindi ako magbibigay ng pera, sabi ko sa wakas. Kailangang maging malinaw iyan. Tapos na ang bahaging iyon ng ating relasyon. Alam ko, hindi ko gusto ang pera nyo. Gusto ko ang nanay ko pabalik. Kung gayon, kailangan mong makilala siya dahil ang babae ako ngayon ay hindi ang babae ako noon. Hindi ako mananahimik. Hindi ako magpapapatahimik. Hindi ako magiging invisible. Tumango si Jessica, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. Deal. Hindi ito perpekto. Mas matagal si Marco. Halos 2 taon bago niya ako hinarap. Mayroon pa rin kaming mga komplikadong pag-uusap. Mayroon pa ring mga galit na nakabaon sa ilalim ng mga nagpapagaling na damdamin. Ngunit ang aking mga apo, sila ay tumatawag sa akin ng regular. Bumibisita sila. Ibinabahagi nila ang kanilang buhay. At hindi kailanman isa sa kanila ang humingi sa akin ng pera. Ako ay 70 na ngayon. Mayroon akong pera sa bangko na akin. Naglakbay ako sa 7 bansa. Nagsimula akong magpinta ng watercolor. Nagsimula ako ng isang maliit na scholarship fund para sa mga mag-aaral na nangangailangan. Mga taong talagang pahahalagahan ito. At bawat araw na nagsasalita ako, nagbabahagi ako ng aking mga opinyon. Kumukuha ako ng espasyo dahil natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat. Minsan ang pinakamalaking pag-ibig na magagawa mo para sa iyong pamilya ay ang pagtanggi na iligtas sila mula sa kanilang sarili. Tinawag nila akong makasarili dahil sa pagtigil ng pera. Tinatawag ko itong kaligtasan.